Bakit kasi hindi mo nalang sabihin sa boyfriend mo tungkol sa trabaho mo? Tanong sa kanya ng kanyang kaibigan at katrabaho na si Tanya habang binubura niya ang kanyang makapal na makeup. Sasabihin ko naman sa kanya, pero hindi pa sa ngayon. Sagot naman ni Daniela. Kailan pa? Pag siya na mismo ang unang nakaalam. Tinapos niya ang pagpupuna sa suot na makeup. Basta, hindi pa sa ngayon. Hindi pa ako ready na sabihin sa kanyang totoo. Naghahanap ako ng magandang pagkakataon. Hay nako, kung ako ikaw, hindi ko na ililihim sa kanyang totoo. Mukha naman na mahal ka ng boyfriend mo. Hindi mo kailangan na magtrabaho pa dito sa sobrang yaman ng boyfriend mo. At saka kung talagang mahal ka niya, matatanggap ka niya. Medyo proper pa nga ang work mo kasi nagsiserve ka lang sa kanila ng alak. Unlike me, nakinakama ng kung sino-sino. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang waitress sa isang club si Daniela Montejano. Habang ang kanyang nobyo naman na si Regulus Rockwell ay anak ng mayaman na pamilya na tagapagmana ng malaking kumpanya. Ang ina ni Regulus ay isang tanyag na artista na hinahangaan ng maraming mga tao at ang ama ay may-ari ng bangko. Napakalayo ng estado nila sa buhay. Langit ang binata habang siya ay nasa lupa. Kahit sa ang anggulo tignan ay hindi sila bagay, lalo na sa trabahong meron siya ngayon. Ngunit mahal na mahal niya si Regulus at ayaw niya na mawala ito sa kanya. Kaya siya nagsinungaling tungkol sa trabaho na meron siya. Ang pagkakaalam ni Regulus ay galing din siya sa mayaman na pamilya na maganda ang kanyang trabaho. Nagawa niyang magsinungaling para magustuhan din siya ng ina nito at hindi mawala sa kanya si Regulus. Sa loob ng mahigit 2 taon nila na pagiging magkakilala at 1 taon na pagiging magkasintahan ay nagawa niya na mailihim kay Regulus ang totoo. Ngunit tama ang sabi ng iba, walang lihim na hindi nabubunyag. Nang dahil din sa kagagawa ng ina ni Regulus ay nabunyag ang totoo. Frinain up siya ng ina ni Regulus at pinalabas na hindi lang siya nagsisinungaling kay Regulus, kundi ay niloloko niya rin ito. Totoo ba? Totoo bang niloloko mo lang ako? Galit na sigaw sa kanya ni Regulus. Hindi yan totoo, Regulus. Hindi kita niloloko. Hindi ko yan magagawa sa'yo. Nanginginig ang boses na paliwanag niya. Then what's the meaning of this, Daniela? Ipaliwanag mo nga sa akin to. Inilapag ni Regulus sa harapan niya ang isang picture. Picture niya na nakaupo sa lap ng isang lalaki. Hindi totoo yan. Humihikbi siya. Ang lalaki sa picture ay ang nambasta sa kanya noong 1 linggo. Bigla na lamang siyang hinila ng lalaki paupo sa kandungan nito ng mga oras na yon. At kilala ni Daniela kung sino ang nag-utas sa lalaki na gawin yon. Walang iba, kundi ang ina ni Regulus. Hindi totoo? Ako pa talagang niloko mo. It's so obvious that you're sitting on that asshole slap. Mukhang nag-e-enjoy ka pa nga eh. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi yan totoo? Kagat-kagat ang ibabang labi para pigilan ang paghikbi ay umiling siya. Marahas na natawa si Regulus. Magkahalong sakit at galit ang makikita sa mukha nito. I trusted you, Daniela. Minahal kita ng buong buo. At binigay ko sa iyong tiwala ko. Ang hinihingi ko lang naman ay ang pagiging tapat mo sa akin. Bakit hindi mo yan nagawang ibigay sa akin? Hindi ko naman kailangan na maging mayaman ka. You don't have to pretend to be rich in front of me. I am rich enough to need wealth from others. I'm sorry. I'm sorry. Mapakla itong natawa. Iyan lang ba masasabi mo ngayon sa kabila ng lahat? Hindi siya sumagot. Alam niya na kahit anong gawin niyang paliwanag ay hindi na siya nito paniniwalaan dahil yun ang tingin nito sa kanya. At hindi rin naalis sa isip niya ang pagbabanta sa kanya ng ina nito. Kailangan niyang ilayo ang sarili sa binata
para sa mga pangarap nito. Minahal kita ng sobra, Daniela. Hindi ko alam kung anong kulang sa pagmamahal ko para lokohin mo pa rin ako ng ganito. Kung sinabi mo lang sa akin ng totoo, ay matatanggap pa rin naman kita dahil mahal kita. But you fooled me. For 2 years. You fooled me. Pinagmukha mo akong tanga. Pinaniwala mo ako sa lahat ng mga kasinungalingan mo. Humakbang ito paatras, palayo sa kanya. I don't think I can continue to be with you after all the things you've done to me. Let's end this here. Tuluyang nawala ng lakas ang mga tuhod ni Daniela at napaluhod siya sa sahig, sabay sa bunot sa sariling buhok, habang walang humpay sa pagtulo ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako, Regulus. Hindi kita niloko. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Pasensya na kung hindi ko man lamang naipaliwanag sa'yo. Gusto ko na matupad mo ang lahat ng pangarap mo. At ayoko na maging hadang ko sa pagtupad mo sa lahat ng gusto mong marating sa buhay. Mahigit 6 na taon na ang nagdaan, ngunit hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa isipan ni Daniela ang lahat ng nangyari. Hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin ang sakit sa puso niya na para bang kahapon lamang nangyari ang lahat ng yon. Mama, nakauwi na po ako galing sa school. Masaya at magiliw na sabi sa kanya ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Iris Montejano Rockwell. Suot-suot ni Iris ang complete uniform at nakatali ng parang pasungay ang kulot na buhok na may design na Hello Kitty. Ang kapitbahay nila na dalagita na si Sunshine ang nagtali kay Iris kanina bago pumasok sa eskwela. Nilapag naman ni Daniela ang hawak na basket na may lamang labahan na kailangan niyang malabhan ngayong araw. Hello, baby ko! Masaya na bati niya sa anak at saka umuklo dahil tumatakbo palapit sa kanya si Iris para yumakap. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito bago ito binuhat. Namiss kita, baby! Namiss din po kita, mama! At pinugpog nito ng halik ang pisngi niya. Pakiramdam naman ni Daniela ay nawala lahat ng pagod niya sa trabaho dahil sa kanyang anak. Ano, nag-enjoy ka ba kanina? Opo, mama! Naglaro pa kami kanina ng mga friends ko sa playground bago pa nag-ring ang bell. Masaya pa na kwento nito. Naka-perfect rin po ako. Talaga? Wow, ang galing naman ng baby ko. Opo, para po pag ako naging top 1 sa room namin, makikita ko na po si Daddy. Naglahong ngiti ni Daniela dahil sa sinabi ng anak. 5 taong gulang na si Iris at kasalukuyang nasa kindergarten. Ang lagi nitong hiling sa kanya ay ang makita ng ama. Hindi naman alam ni Daniela kung paano niya sasabihin ang totoo sa anak. Nagalit sa kanyang ama nito at baka nga'y ayaw na silang makilala pa. Ayaw niya na masaktan ang loob ng anak. Iris is sweet and beautiful young girl. At sa murang edad nito ay mabilis itong makaunawa. She's smart, just like her father. Noong naghiwalay sila ni Regulus 6 na taon ang nagdaan ay may nabuo na sanggol sa kanyang sinapupunan. At iyon ay si Iris. Ngunit dahil batid ni Daniela na labis ang galit ni Regulus sa kanya ay nilihim niya sa binatang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Umalis siya sa kanyang trabaho at bumalik sa kanilang probinsya kung saan nabuhay siya ng payak at may sapat lamang nakita para makakain sila ng kanyang anak ng 3 beses sa isang araw. Tito Aiden, ano po yung dala mo? Masayang tanong ni Iris nang makita ang Tito Aiden nito, ang kanyang kababata na naging katuwang niya sa pagpapalaki kay Iris. Noong mga panahon na pakiramdam ni Daniela ay tinalikuran na siya ng lahat, na halos maging ang mundo ay pakiramdam niya ay tumalikod na rin sa kanya, hindi siya iniwan ni Aiden. Lagi itong nasa tabi niya para damayan siya. Siyempre, ang favorite mo ang pineapple pie. Nakangiti ng malawak na sagot ni Aiden sabay pinakita ang dala kay Iris na agad naman na tumakbo papunta sa harap ni Aiden at kinuha ang dala. Wow! Ang sarap naman po nito, Tito! Thank you po! The best ka po talaga! Oo naman! Narinig kong perfect score ka! Opo, Tito! Sabi pa nga po ni teacher, kung i-continue ko lang po yun, ay ako raw po ang magiging top 1 sa kindergarten at mag-i-speech daw po ako sa graduation. Mas lumawak ang ngiti ni Aiden.
Wow, talaga? Ang galing-galing naman ng baby na yan. Manang-mana ka talaga kay tito. Oo naman po. Pero sabi po ni mama, mas mana raw po ako sa daddy ko. Kaya ako brainy. Pareho silang natigilan sa sinabi ni Iris. Nagtatanong ang mga mata na bumaling sa kanya si Aiden. Iniwas niya naman ang kanyang tingin at ngumiti sa kanyang anak. Nakangiti pa rin na tumingala sa kanya si Iris. Mama, di ba po mana ako kay daddy? Oo naman. Pareho kayong brainy. At ngumiti ulit siya sa anak. Pero syempre po may konti pa naman po akong minana kay tito. Hehe. Syempre naman, ako lang nag-iisang best tito mo. Kaya dapat may mamamana ka talaga sa akin. Sabi naman ni Aiden sabay haplo sa ulo ni Iris na sumang-ayon naman. Binuhat ni Aiden si Iris at isang beses pa siyang tiningnan bago sila naglakad papasok ng bahay para kainin ang dala. Naiwan siyang mag-isang nakatayo roon at nakatingin sa dalawa. Hindi manhid si Daniela. Mga bata pa lamang ay alam niyang may gusto na sa kanya si Aiden. Palagi ito nasa tabi niya at kahit kailan ay hindi siya nito hinusgahan. Noong umuwi siyang buntis, si Aiden lang ang tanging hindi humusga sa kanya. Minata siya ng lahat, ngunit si Aiden ay sobrang proud sa kanya dahil mas pinili niya na buhayin ang kanyang anak kahit walang ama. Hindi siya hinusgahan ni Aiden nung ipinagtapat niya dito na hindi sila magkakaayos ng ama ni Iris at galit ito sa kanya dahil sa nagawa niyang kasalanan. Hindi siya nito hinusgahan at minaliit. Sa halip ay dinamayan pa siya nito. At ito ang tumayong ama para kay Iris. Sa kanyang pagbubuntis ay palagi itong nasa kanyang tabi para alagaan siya. Noong nanganak siya at tanging silang dalawa lang ni Iris sa buhay ay hindi ito umalis sa tabi niya. Mahalaga sa kanya si Aiden pero hindi niya masuklian ang pagmamahal nito sa kanya. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya niyang maibigay dito. Pinilit niya man ang sarili ngunit kahit anong gawin niya ay sadyang iisang tao lamang ang laman ng puso niya. Ang lalaking nagwasak sa kanya. Noong araw na yon ay marami silang pinagkwentohang tatlo. Maingay at masaya si Iris habang kausap ang tito Aiden nito. Samantalang si Daniela naman ay tamang nakikipagsabayan lang sa kanila. Sa kaloob-looban niya ay nagigilty siya dahil hindi niya magawa na suklian ang pagmamahal ni Aiden. Saan ang galing tong pasa mo? Nag-aalala na tanong ni Daniela na nung isang araw ay umuwi si Iris galing eskwela na merong mga pasa. Hindi ko po alam, Mama. Nabangga po siguro ako. Sagot naman ni Iris bago tinusok ang pasa nito sa braso. Pero hindi naman po ito masakit. Nagtagpo ang kilay niya. Ha? Paano hindi mo alam? Nitong nakaraang araw ay konti pa lang pasa mo. Ngayon ay may nadagdag na naman. May nang-aaway ba sa'yo sa school? Wala naman pong nang-aaway sa akin doon, Mama. Nice po silang lahat sa akin. Itong mga pasa ko, wala lang po ito. Hindi naman po masakit. Hindi ko nga po alam kung saan ko sila kukuha o kung may bagong pasaman sa aking katawan. Huwag po kayong mag-alala. Tulad po ako ni Daddy. Brave po ako kaya hindi po ako mabubuli ni naman. Ngumiti ito sa kanya at nagpakita pa ito ng muscles kunwari para mawala ang pag-aalala niya. Sige na po, Mama. Magpapahinga lang po muna ako. Pagod na po kasi ako dahil may math subject kami kanina. Bagaman nag-aalala siya, tumango siya at humalik sa tuktok ng ulo nito. Oh, siya, sige. I love you. Pahinga ka mabuti, ha? I love you din po. Pinagmasdan pa ni Daniela ang anak na hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa ay mabilis na nakatulog ang kanyang anak na nasa loob ng kulambo. Pumasok din si Daniela at naupo sa tabi nito. Inalis niya ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. Nakapaot ang maputlang labi nito habang mahimbing pa rin na natutulog. Kamukhang kamukha niya ito. Sa maliit at matangos na ilong, sa maliit at malamanika na mukha, kapal at horma ng kilay, maliit at hugis puso na labi. Maging ang kulot nitong buhok ay namana lahat sa kanya. Ang mata lang nito ang namana sa ama. Mayroong hazel brown eyes si Iris na almond ang hugis na tulad ng sa ama. At ang pagiging matalino rin ito ay isa pa sa mga namana ni Iris kay Regulus. Hindi ni Daniela inilihim ang totoo kay Iris tungkol sa pagkatao ng ama nito.
Alam ni Aries kung ano ang pangalan at itsura ng ama, kung saang pamilya ito nagmula. Alam ni Aries na nag-aaral sa pagkadoktor ang ama, at siguro ngayon na isa ng magaling na doktor. Ganun pa man ay inilihim niya kay Aries ang tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa ng ama nito. Inilihim niya ang totoo na may malaking galit sa kanya si Regulus dahil sa nagawa niya noon. Malapit ang graduation ni Aries sa kinder. Nasabi niya na ba sa'yo kung anong gusto niyang regalo? Tanong sa kanya ni Eden habang pareho silang nasa labas ng bahay at nakatingin sa malayo. Sinulyapan niya ito at malungkot na tumango. Oo, ang gusto niya ay makita ang daddy niya. Doon pa man ay gustong-gusto na ni Aries na makita ang ama. At ngayon nga na nalalapit na ang graduation nito, hindi niya alam kung paano sasabihin na hindi niya naman matutupad ang hiling nito. Lalo pa na nagsumikap talaga si Aries sa pag-aaral para sa wish na iyon. Sinabi mo na ba sa kanyang totoo? Umiling siya. Hindi pa. Ayokong saktan siya pag sinabi ko na hindi ko matutupad ang hiling niya. Lalo na't nagsusumikap siya sa pag-aaral para sa hiling na yon. Bakit hindi mo sabihin sa kanyang totoo tungkol sa alitan niyo ng ama niya? Matalinong bata si Aries. Sigurado ako na maiintindihan niya kung ipapaliwanag mo sa kanya. Hindi ko pa kayang saktan ang loob ng anak ko. Mahal na mahal niya ang daddy niya. Napabuntong hininga si Eden. Kailangan mong sabihin sa kanyang totoo hanggat maaga. Pero maiintindihan ko kung hindi mo pa kaya. Take all the time you need. Hanggang sa kaya mo nang ipagtapat sa kanyang totoo. Alam ko na kahit gaano katagal ay maiintindihan ka pa rin ni Aries dahil mahal na mahal ka niya. Nandito lang ako para sa inyong dalawa. Nginitian niya ito. Maraming salamat, Aiden. Hanggang sa dumating na lang ang araw ng graduation ni Aries ay hindi niya pa rin masasabi sa kanyang anak na hindi niya maibibigay ang gusto nitong regalo. Kasalukuyang magkatabi silang nakaupo ni Eden habang pinapanood si Aries na umakyat sa stage para magbigay ng speech dahil itong nangunguna sa klase. Kahit kinder pa lang ay uso sa lugar nila ang ganito at sobrang proud naman ng nararamdaman ni Daniela. Maging si Eden na nasa kanyang tabi ay proud na proud at malakas ang palakpak. The chairman of the board of directors, Engineer Manuel Samson. Humarap si Aries sa isang lalaki at magalang na yumuko. University President Dr. Ko. Vice President for Academic Affairs Dr. Richard. Ganon din ulit ang ginawa nito sa sunod ng mga pangalan na nabanggit. Puno ng confidence na tumayo ng tuwid si Aries at nagsimulang magsalita habang merong ngiti sa mga labi. Magandang araw sa inyo kapwa kong graduates at sa mga minamahal na magulang. Kamusta po kayong lahat? Batid ko na sobrang masaya tayong lahat ngayong araw na to. We all worked hard until we reached this milestone. Before I begin, I would like to congratulate all the graduates and parents for reaching this journey. And I would also like to thank each and every one of you. Si Daniela na siguro ang pinaka-proud na ina habang nakatingin sa kanyang anak. Inisa-isang pasalamatan ni Aries sa mga naging guro at kaibigan nito sa kindergarten. At sa bawat katagang binitawan ni Aries ay napapaluha silang mga nakikinig dahil sa sobrang galing nito. Maging ang mga kinatawan ng universidad ay hindi napigilan ng pagtulo ng luha. Ngunit ang pinaka nagpatulo sa kanyang luha ay ang sinabi nito para sa kanya. At sa aking minamahal na ina, nais ko po kayong pasalamatan sa walang humpay na pagsuporta sa kindergarten journey ko. Maraming salamat po sa pagmamahal at pag-alaga niyo po sa akin. Sobrang mahal na mahal ko po kayo at wala po akong ibang hihilingin na maging ina kundi ikaw lang po. Alam ko po na hindi niya matutupad ang kahilingan ko. Batid ko po na hindi ko po ulit makikita ang aking ama. Ganun pa man po, hindi po ako nagagalit o magtatampo sa inyo. Naiintindihan ko po kung bakit hindi ulit. Kaya wag po kayong malungkot, Mama. Hindi po ako sad. Masaya po ako ngayong araw, kaya sana po ay maging masaya rin po kayo. Nanlaki ang mga mata ng lahat at napasinghap nang bigla na lang humandusay si Aries sa stage. Habang nasa kalagitnaan ng pagbibigay ng speech, natataranta at puno ng pag-aalala na tumayo sila at umakyat sa stage. Labis-labis naman ang takot na nadarama ni Daniela.
lalo na noong may dugong lumabas sa ilong ni Iris. Sinugod nila ito sa ospital at habang nasa loob ng emergency room si Iris ay hindi siya mapakali. Nilulukob ang kanyang buong pagkatao ng takot at pangamba. Kung ano-anong mga pumapasok sa isip niya. Dok, ano pong nangyayari sa anak ko? Agad na tanong niya sa doktor nang lumabas ito mula sa emergency room. Sa ngayon ay maayos na po ang lagay ng anak ninyo. Tiningnan siya nito at si Aiden bago nagpatuloy sa pagsasalita. Subalit hindi natin masasabi na laging stable ang lagay niya. Meron pong acute leukemia ang inyong anak. Sa case niya po, hindi evident ang mga early symptoms niya at ngayon lang po mas naging evident. Mabilis na nag-progress ang kanyang sakit at critical na ang kanyang kondisyon. Animoy, nabingit pinagsakloban ng langit at lupa si Daniela dahil sa sinabi nito. Ano pong kailangan namin gawin? Ang maipapayo ko sa inyo ay dalhin niyo siya sa mas malaking ospital sa syudad where she can receive a specialized treatment and support tailored to her needs. Alam niyo naman po ang hospital dito sa ating probinsya na hindi gaano advanced ang ating mga equipments. Kaya kung dito lamang po siya sa atin, ay malabo na maaagapan natin ang kanyang sakit. Tulad nga ng payo sa kanila ng doktor ay dinala nila sa Iris paluwas ng probinsya ng linggo ding yon para maagapan nila ang sakit nito at hindi na tuluyang lumala. Kasama niya si Aiden na lumuwas ng Maynila at sa malaking ospital nila ito dinala. Mama, nasa Manila na po tayo. Ibig sabihin po ba nun ay malapit na rin po sa atin si Daddy? Tanong ni Iris na ngayon ay nakahiga sa kama dito sa isang private room ng malaking ospital. Namumutla ito at may bonnet na suot. Nginitian niya ito. Oo anak, malapit lang siya sa atin. Dahil sa sinabi niyang yon ay gumuhit ang isang matamis na ngiti sa labi ni Iris. Alam ni Daniela na ang tangi lamang na makakapagpasaya dito ay ang kanyang ama. Kaya kahit hindi niya alam kung nasa bansa pa ba ngayon si Regulus ay sinabi niya iyon. Regulus? Kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib nung makita niya si Regulus Ospital. Hindi siya sigurado kung ito ngayon o baka nagkakamali lamang siya kaya ang ginawa niya ay sinundan niya ito. Regulus? Sabay hawak niya sa kamay ng isang doktor na nagtataka naman at tumingin sa kanya. Bakit, miss? Agad niya rin binitawan ang kamay nito nang mapagtanto na ibang tao na ito at namamalikmata lamang siya kanina. Wala. Pasensya na po. Akala ko po kasi ikaw ang kakilala ko. Paghingi niya ng paumanhin na nagtatakang tumango bago nagpatuloy sa paglalakad. Nasapo ni Daniela ang kanyang noo habang nakatingin sa likod ng lalaking doktor. Akala niya talaga si Regulus yung nakita niya kanina. Hindi siya maaaring magkamali dahil kahit 5 taon niya itong hindi nakita, ay tandang-tanda niya pa rin ang itsura nito. Ngunit tila ay pinaglalaroan lamang siya ng kanyang imahinasyon. Marahil ay masyado lamang siyang nag-overthink dahil batid niya na kung sakali mang nasa bansa pang binata ay malapit lang sila ni Iris dito. Umiling-iling si Daniela bago tumilikod at naglakad na pabalik sa silid ng kanyang anak. Samantalang sa likod ng pader ay naroon ang isang binata, nakahalukip-kip at nakasilip sa dalaga na naglakad paalis. Bakit hindi mo lapitan? Nabigla si Regulus nang biglang may nagtapik sa balikat niya. Nang tignan niya kung sino ito ay ang matalik niya itong kaibigan na isang surgeon, si Red Favillon. What? The girl earlier, yung tumawag sa'yo. Bakit hindi mo siya lapitan? Tumayo ng tuwid si Regulus at nilagay sa bulsa ang magkabilang kamay. Why should I? Matapos niya akong lokohin at bigla na lang siyang umalis nang wala man lang eksplanasyon na para bang hindi niya ako nasaktan. Ako pang unang lalapit sa kanya? I'm not going to do that. Hindi ako maghahabol sa atensyon niya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Red. Malay mo naman, meron siyang malalim na dahilan kung bakit niya ginawa yon. At saka pa, it's been 5 years. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? No? Hindi ko siya mapapatawad. Matigas na sagot ni Regulus. You're acting like you're still in love with her. I am no longer in love with her. Matagal ko nang ibinoon sa limot ang pagmamahal ko na yon sa kanya.
sagot niya. I am more interested in knowing what could be the reason why she's here. May sakit na leukemia ang anak niyang babae. Gulat na binalik niya ang tingin kay Red dahil sa sinabi nito. What? Ayon sa doktor na tumingin sa lagay ng bata, meron nitong acute leukemia. Galing sila sa isang probinsya at pinatransfer ang bata dito sa mas malaking ospital para mas maagapan daw ang sakit nito. So, that's the reason why your Totga is here. Hindi malaman ni Regulus kung saan siya mas magugulat sa revelasyon na iyon. Ang malaman na may sakit ang anak ng babaeng dati niyang minahal o ang malaman na meron na pala itong anak. Saan ka galing? Tanong ni Aiden kay Daniela pagkapasok niya sa loob ng silid ni Iris. May inasikaso lang ako. Sagot niya at sinulya pa ng anak na noon ay nanonood ng TV. Kanina pa ba siya gising? Oo, hinahanap ka niya. Ang sabi ko ay may binili ka lang sa labas. Tumango si Daniela bago lumapit sa anak na noon lang napansin na nakabalik na siya. Mama, saan po kayo galing? May inasikaso lang ako, kumain ka na ba? Bago siya humalik sa tuktok ng noon ito. Opo, kinain ko po ang apple na pinagbalat sa akin ni Tito Aiden. Sabi niya po kasi kung kakain ako ng marami, posible raw po na makita ako na si Daddy. Gulat na napatingin si Daniela kay Aiden dahil hindi siya makapaniwala na sinabi nito iyon kay Iris. Noon pa man ay ayaw na ni Aiden na binabanggit kay Iris ang tungkol sa anak. But now seems different. Pinagsawalang bahala niya lang iyon at naupo sa tabi ng anak na masayang nagkwento tungkol sa pinapanood nila. Nung gabing yon ay hindi maalis sa isip ni Daniela ang nakita niya kanina. Oo nga at alam niya na namamalikmata lamang siya, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Umaga pa lang ay maaga siyang nagising para bumili ng gustong breakfast ni Iris. Hindi kasi nito nagustuhan ng breakfast na galing ospital. Ang gusto raw nitong kainin ay pansit na may maraming gulay. Bibili lang ako saglit ha? Ang tito ni Aiden mo ay may pinuntahan pa. Opo mama, magpapakabait po ako dito. Ngumiti si Daniela at binuksan ang pinto. Ngunit natigilan nang makita ang lalaking nasa tapat ng pinto na akmang hahawak na sa doorknob. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Regulus? Poong akala ni Daniela ay nagkakamali lamang siya nung makita niya si Regulus na nakasuot ng lab coat kagabi. Ngunit ang makita ito ngayon ay nasa harap niya na ito. Isang kurap at nawalang emosyon sa mata nito. Good morning. I am Dr. Rockwell. I'm here to check on the patient. Malamig ang tono ng boses nito. Nakita naman ni Daniela kung paano kumawang ang tuwa sa mga mata ni Iris nang sandaling makita nito kung sino ang kasama niya. Ngunit ang saya sa mga mata nito ay unti-unting naglaho at napalitan ng magkahalong lungkot ang saya nang makita ang walang emosyon na mukha ni Regulus. Pinagmasdan ni Daniela na lumapit si Regulus sa tabi ng higaan ni Iris na nananatili na nakatitig sa ama. Nanunubig naman ang mga mata ni Daniela habang nakatingin sa kanila. Kamusta nang pakiramdam mo, little miss? Tanong ni Regulus kay Iris. Bahagyang ngumiti naman si Iris sa ama. Maayos naman po ako, Doc. Mabuti naman kung ganon. Titingnan ko lamang ang lagay ng dugo mo at kalagayan mo. Ayos lang ba yan sa'yo? Tumango si Iris. Opo, ayos lang po sa akin. Kailangan kitang kuhaan ng dugo. Sabihin mo sa akin kung nasasaktan ka, ha? Opo, Doctor. Sabihin mo sa akin kung nasasaktan ka, okay? Nakita ni Daniela kung paano napangiti si Regulus nang tumango muli si Iris. Walang pinagbago ang ngiti nito. Kung ano sa natatandaan niya noon, ang malalim nitong dimples. Ganon na ganon pa rin hanggang ngayon. Wow, you're a brave girl, sabi ni Regulus nang makuna ng dugo si Iris at hindi ito umiyak. Opo, maana po kasi ako sa daddy ko. Nakangiti at nagyayabang ang tono ng boses ni Iris. Wow, your father must be a brave man. Sabay sulyap sa kanya ni Regulus. Ano nga ulit ang pangalan mo? May mumunting ngiti sa labi ni Regulus. Iris po. Iris.
Pag-uulit pa ni Regulus at kumislap na naman ang mga mata ni Iris nung sandaling banggitin ng ama nito ang pangalan. Opo, sabi po ni Mama, Flower daw po ang ibig sabihin ng aking pangalan. Kasi hilig daw po ng aking ama na bigyan siya ng bulaklak noon. Gusto ni Daniela na pigilan ng anak sa pagkukwento dahil baka madulas ito at matawag na kuno si Regulus, pero hindi niya magawang makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ngumiti si Regulus kay Iris bago inaabot ang ulo nito. Magandang pangalan mo, tulad sa'yo. Salamat po. Kayo po pala, Doctor. Ano pong pangalan ninyo? Nagkukunwari si Iris na hindi nito alam ang pangalan ng sariling ama. Regulus. Regulus Rockwell. Ang ganda rin po ng pangalan ninyo, Doctor. Ngumiti si Iris ng pagkalambing-lambing. Napakagandang pagmasa ng dalawa. Alam na alam ni Daniela kung gaano katagal hinintay ni Iris na dumating ang pagkakataon nito na makaharap ang ama. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit, imbes na maging masaya ay naninikip ang dibdib niya. Salamat. Magpapagaling ka lalo, ha? I'll be your doctor. Sabi ni Regulus kay Iris. Talaga po? Nagliwanag palalo ang buong mukha ni Iris. Ibig sabihin po ba nun ay lagi niyo po akong pupuntahan dito? Yes, bibisitahin kita 3 times a day para makita akong kondisyon mo. Ayos ang ba yun sa'yo? Opo. Halatang sobrang saya ni Iris nang dahil doon. Kung ganon, I'll see you later then? Akmang tatalikod na paalis si Regulus nang hawakan ni Iris ang kamay nito, kaya tumigil si Regulus at nagtataka na muling tiningnan si Iris. Doctor? Yes? May anak po ba kayo, Doctor? Maging si Daniela ay nagulat sa tanong ni Iris. Ang kislap sa mga mata nito ay para bang humihiling na oo ang isagot ni Regulus. No, wala akong anak. Nawala ang kislap sa mata ni Iris at unti-unting binitawan ang kamay ni Regulus. Ganun po ba? Yes. Tiningnan ni Regulus ang suot na relo na pambisig. Pasensya ka na ha, pero kailangan ko nang umalis eh. May pasyente pa ako sa kabilang silid. Pero babalikan kita mamaya. Ayos na ba sa'yo yun? Opo, basta po babalik kayo sa akin, Doctor. Of course, babalikan kita. Ngumiti naman si Regulus kay Iris. Akala ni Daniela ay aalis na talaga ito, kaya natigilan siya at kumalabog ang kanyang dibdib nang huminto ito sa kanyang harapan at walang kabuhay-buhay na nagsalita. From now on, ako na nakatalaga na tumingin sa lagay ng anak mo. You can't complain to me. Ako naman ang may-ari ng ospital na to. Ang dating mga mata nito na puno ng kinang sa tuwing nakatitig sa kanya ay wala na. Para bang isa siya sa pinakakinamumuhian nitong tao habang nakatitig sa kanya. Marahan siyang sumagot. Sige, salamat. Hindi na ulit nagsalita si Regulus at nagpatuloy na sa paglakad. Nung tuluyan ito makalabas ng pinto ay lumapit siya sa tabi ng kanyang anak at nasa pintong nilabasan ni Regulus ang mga mata. Mas gwapo po pala sa personal ang aking ama, Mama. Ang astig niyo po sa kanyang suot, ano? Bagay na bagay po sa kanyang kasuotan niya. Malawak na ngumiti si Iris sa kanya. Masaya po ako na makita siya sa wakas, Mama. Pasensya ka na kung hindi ka niya nakilala, ha? Nahihirapan na sabi niya. Sobrang nasasaktan siya para sa kanyang anak dahil hindi mo lang ito nakilala ng sariling ama. Ayos lang po yun sa akin, Mama. Kahit itanggi niyo man po ako, wala pong problema sa akin yun. Ang mahalaga, masaya po ako na makita siya at mabait po siya sa akin. Pakiramdam ni Daniela ay dinurog ang kanyang puso dahil sa sinabi ng anak. Hindi pa rin naaalis ang ngiti nito sa labi at ang kumikinang ng mga mata. Alam niyo po ba, Mama, noong makita ko siya kanina, para po akong isinakay sa ulap dahil sa labis na saya. Kay tagal ko pong hinintay na dumating ang araw na to at makita ang aking ama. Higit na mas gwapo po siya sa picture na pinakita niyo sa akin noon. Masaya po ako na natupad niyang mga pangarap niya. At isa na siyang doktor ngayon. Hindi po ba't nakaka-proud si Daddy, Mama?
Pinahid naman ni Daniela ang butil ng luha na tumulo sa kanyang mga mata at nahihirapan na nagsalita. Oo, nakaka-proud nga siya. Pakiramdam niya ay may kung anong nakaharang sa lalamunan niya at hindi siya makapagsalita ng maayos. Salamat mama at tinupad niyo po ang aking hiling na makita ang aking ama. Kahit po hindi niyo po ako kilala, sapat na po sa akin na masilayan ko siya at maramdaman na maaalagaan niya. Napakagaan po ng kamay niya na humawak sa akin. Parang hindi ko nga po naramdaman ang pagtusok ng karayom sa ugat ko kanina eh. Bandang tanghali na nung muling bumalik si Regulus sa silid ni Iris. Sakto pa na si Aiden ang nagbukas ng pinto dahil papasok na ito sa sideline sa construction site nung dumating din si Regulus. Magkahalong gulat at pagtataka ang mukha ni Aiden, ngunit hindi ito nagtanong nung makita ang kanyang reaksyon na sapat na para ipaliwanag ang lahat. Nagpaalam na si Aiden sa kanya kahit pa nagdadalawang isip pa ito na iwanan sila dahil malilate na ito sa sideline. Tahimik naman na inasikaso ni Regulus si Iris at ginawa ang mga kailangang gawin. Pinagmasdan lang ni Iris ang kilos ng ama at si Daniela ay pinagmasdan silang dalawa. Biglang sumagi sa isip ni Daniela kung anong klaseng buhay nila kung sakaling hindi nagalit sa kanya si Regulus at nalaman nito na may anak sila. Nanikip ang dibdib niya sa iniisip niyang yon. Inilihis niya ang kanyang tingin at palihim na pinahid ang kanyang mga luha. Alam niyo po ba, Doctor? Sobrang bagay na bagay po sa inyo ang suot ninyo, sabi ni Iris sa ama. Talaga ba? Tanong naman ni Regulus na may mumunting ngiti sa labi. Opo, mukha po kayong artista tulad ng mga nasa TV nung kapitbahay naming si Aling Leona. Artista po ba kayo, Doctor? Hindi. Pero ang aking ina, isa siyang artista noon. And yes, ang ina nito ay isang dating beauty queen at tanyag na artista. Talaga po? Bakit hindi po kayo nag-artista kung ganon? Hindi ko gustong maging isang artista. Mas gusto kong maging isang doktor sa mga tulad niyong bata. Paliwanag ni Regulus bago tsinek ang swero ni Iris. Mahilig po pala kayo sa mga bata, Doc? Yes. Kung ganon ay bakit hindi po kayo magkaroon ng sariling anak? Natigilan naman si Regulus sa tanong ni Iris. Sapat na sa akin na nag-aalaga at nagagamot ako sa mga bata. Hindi ko na kailangan na magkaroon ng sariling anak. Bumalata yung malungkot na ekspresyon sa mukha nito. Ayaw niyo po ba na magkaanak, Doc? Yes. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Regulus at alam naman ni Daniela na labis na nasaktan dahil doon si Iris. Bakit po? Hindi po ba masaya magkaanak? Dumakwang si Regulus palapit kay Iris at inabot ang ulo nito. May mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon kahit sabihin ko. Pero pag nasa tamang gulang ka na, ay mauunawaan mo rin. Ngumuso si Iris sa tumango. Napangiti naman si Regulus at nagsimula ng damputin ng notes at ballpen na pinatong nito kanina sa kama ni Iris. Doc, matanong ko lang po. Ano yon? Mula bata pa po ba kayo ay pangarap niyo na maging isang doktor? Noong bata pa ako, ang pangarap ko ay maging isang abogado. Pero hindi iyon gusto ng aking ama. Ang gusto niya ay maging isa akong doktor. Sagot ni Regulus, bagay na ikinagulat naman ni Daniela dahil hindi niya alam ang tungkol doon. Noong sila pa ay walang nabanggit sa kanya si Regulus tungkol sa bagay na iyon. Pero kalaunan natutunan ko rin na mahalin ang pagiging isang doktor. Pinili kong maging isang pediatrician dahil doon pa man ay malapit na akong loob ko sa mga bata. Alam niyo po, nakaka-inspire po talaga kayo. At dahil po tuloy sa inyo ay masisipagan ko pa sa pag-aaral, sabi ni Iris. Gusto mo ba maging isang doktor din? Opo, sabi po kasi ni Mama, ang pangarap din daw po ng aking ama noon ay maging isang doktor kaya gusto ko po siyang tularan. Sagot ni Iris. Bagay na pareho nagpatigil sa kanilang dalawa. Oh, so gusto ng lalaki kanina dito na maging isang doktor? Nagtataka naman ang itsura ni Iris. Si Tito Aiden po? Yes, hindi ba siyang iyong ama?
Hindi ko po siya ama. Matalik na kaibigan lamang po siya ni mama na. Ninong ko rin po siya. Magkahalong gulat at pagtatakang itsura ni Regulus na sumulyap sa kanya. Hindi naman niya nagawang makagalaw sa kanyang kinatatayuan. So, he's just your ninong? Opo. Hindi ko po alam kung anong pangarap niya nun eh. Hindi siya ang iyong ama? Pag-uulit ni Regulus na tila naniniguro kung tama ba ang pagkakarinig. Hindi po. Kung gano'n, nasa ang iyong ama? Nasa malayo po. Nababasa ni Daniela sa mukha ni Regulus na marami itong gustong itanong, ngunit mas pinili na lang nito na itikom ang bibig. Kumain ka na muna, sabi sa kanya ni Aiden na may inilapag na plastic bag sa kanyang harapan. Binili ko ang paborito ninyo ni Iris, dalawa yan, tig-isa kayo. Bago ito naupo sa kanyang tabi at tinignan si Iris. Naging maayos bang pakiramdam ni Iris buong araw? Tumingin siya sa mahimbing na natutulog na si Iris. Oo, masaya rin siya dahil nagtagal dito kanina si Regulus. Tulad ng pinangako ni Regulus ay hindi na nga ito pumalya sa pagbisita kay Iris. Bagaman nalilate ay dumarating pa rin ito para ito na mismo ang tumingin sa lagay ni Iris. Although sa loob ng ilang araw na yon ay tanging si Iris lang ang kinakausap nito. Ni Sulyap ay hindi nito iginawad sa kanya. Pero ayos lang yon para kay Daniela. Ang mahalaga ay masaya si Iris. Isang magaling na doktor talaga ang kanyang ama, no? Sabi ni Eden. Madalas siyang pag-usapan ng mga nurses dito. Sabi niya, sabay binuksan ang plastic bag na dala ni Eden kung saan palabok ang dala at may apple sa paborito rin ni Iris. Salamat nga pala dito sa dala mo ha. Kumain ka na rin ba? Oo, nilibre ako kanina ni Engineer Anastasia. Sagot na to, tumitig pa sa mukha niya na para bang may hinahanap ito na reaksyon. Napatigil naman si Daniela sa pagsubo ng palabok at kinunutan nito ng noo. Gusto mo bang kumain ulit? Hati na lang tayo dito. Alok niya pa. Bahagya itong ngumiti at umiling. Busog pa ako, salamat. Tuluyan niyang sinubo ang palabok at napapangiti naman na pinagmasdan niya si Aiden. Pagod ka ba sa trabaho? Hindi naman, konti lang naman ang ginawa namin kanina dahil nagdagdag si engineer ng mga tauhan. Pero hindi naman nabawasan ang sasahuri namin. Talaga? Ang bait naman ng boss niyo. Oo nga eh. Bihira ka lang makatagpo ng boss na tulad niya. Sabi nito na sinang-ayunan niya. Tinuloy niya ang pagkain sa kanyang paborito at nabigla na abutin ni Aiden ang gilid ng kanyang labi at may pinunas doon. Sakto naman na nasa ganoon silang posisyon noong bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Regulus na natigilan sa pagkakita. Parehong gulat na tiningnan nila si Regulus na nakalukot ang noo. Natataranta na agad namang tumayo si Daniela. Regulus! Gulat niyang sambit. Isang kurap at nawala ang lahat ng emosyon na kanina lang ay naglalaro sa mga mata nito. Tumikim ito bago nagsalita. I'm here to give Iris her medicine. Hindi ko sinasadya na istorbohin kayo. Iiwan ko na lamang ito at kayo nang magpainom sa kanya. Tuloy-tuloy na sabi nito habang naglalakad papunta sa tabi ng higaan ni Iris. Inilapag ni Regulus ang gamot sa lamesa sa tabi ng higaan ni Iris. Pinagmasdan nila na abutin nito ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Iris at marahan nitong inalis. Sunod ay inayos nito ang pagkakakumot nito bago sila iniwan ng walang paalam. Nang gabing yon ay hinintay ni Iris na bumalik ang ama, ngunit hindi ito bumalik. Kaya naman ay malungkot si Iris nang muli itong natulog. Ma'am, bale ito po ang bill ninyo ngayong buwan. Inabot sa kanya ng babae ang isang sobre na tinanggap niya naman at agad binuksan. Nanlaki naman ang mga mata niya at nataop ang kanyang bibig na makita kung gaano kalaki ang kanilang babayaran. 30,000. Hindi niya alam kung saan sila kukuha ng ganito kalaking halaga. Ito na ba lahat ng kailangan naming bayaran? Tanong niya sa babae na nangingilid ang luha. Hindi pa po kabilang ang ibang facility riyan at nilagyan na rin po namin kayo ng discount. Hindi alam ni Daniela kung saan sila kukuha ng ipang babayad nila ng bill na iyon.
Ang mga naging ipon niya noon ay nagamit na nila sa pagluwas nila sa Maynila. Kahit nga ang ipon ni Aiden ay nahiram niya na rin. Hindi naman alam ni Daniela kung ano ang dapat na gawin niya. Ngunit batid niya na kailangan niyang makagawa ng paraan dahil ang ospital lamang na ito ang tanging may mataas na kalidad na sigurado siyang makakatulong sa mabilis na paggaling ni Iris. Bukod pa ron, kahit na lumipat sila sa ibang ospital, ay kailangan pa rin nila ng babayaran ng bill na iyon. Desperado na si Daniela na maipagamot ang kanyang anak. Ayaw niyang makita ito na nahihirapan, kaya ginawa niyang kung ano sa tingin niya na tanging paraan para sa pagpapagamot kay Iris. Lumapit siya sa isang taong may malaking galit sa kanya, ngunit siyang dapat nakatuwang niya sa problema na ito. Mayaman si Regulus. Batid niya na barya lamang para sa binatang halaga ng kailangan nilang bayaran. Parang awa mo na, Regulus. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para ipagamot sa anak ko. Hindi ko makakaya kung mawawala siya sa akin. Umiiyak na sabi nito. Oo, desperado siya. At wala siyang pakialam. Lahat ay gagawin niya para sa kanilang anak. Kung kailangan niya na lumuhod sa harapan nito at sambahin ito ay gagawin niya. Gumaling lamang ang kanyang anak. Sa halip na maaway, gumuhit pa ang ngiti sa labi nito. You can't pay? Bakit hindi mo ulit ibenta ang sarili mo para makabayad ka? Hindi ba't dyan ka naman magaling? Alam kong galit ka sa akin dahil sa nangyari noon. At kahit ipalipanag ko pa, ay hindi mo ako paniniwalaan. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo ako. Batid ko na ang kasalanang nagawa ko sa iyo ay walang kapatawaran. Pero parang awa mo na tulungan mo kami ng anak ko. Walang humpay sa pag-agos ang kanyang luha. Baliwala na sa kanyang mga masasakit na salita na binitawan nito. Kung tutulungan ko siya, anong mapapala ko? Ibibenta mo ba ang sarili mo sa akin? Nabigla siya sa sinabi nito. Ha? You can't. Puno ng sarkasmo ang tono ng boses nito. Bakit sa iba noon ay ang bilis mong ibenta ang sarili mo? Pero sa akin, nag-aalangan ka pa. Hindi pa ba sapat ang pera ko para sa'yo? Sa bawat katagang binibitawan nito ay parang sinasaksak ng libo-libong karayom ang puso niya. Regulus. Hindi hamak na mas mayaman naman ako sa mga naging kliyente mo noon, hindi ba? Hindi siya sumagot at yumuko na lamang habang walang humpay pa rin sa pagtulo ang kanyang mga luha. Alam ni Daniela na kahit sabihin niyang totoo na ito lamang ang tanging nakaangkin sa kanya, ay hindi siya nito paniniwalaan dahil nabilog na ito ng galit. Ang mabuti pa umalis ka na. Wala akong panahon sa drama mo ngayon. Malamig nito ang sinabi. Kahit anong ginawang pagmamakaawa ni Daniela ay talagang hindi siya nito pinakinggan. Kaya bagsak ang balikat at tuloy-tuloy sa walang humpay na pagtulo ang kanyang mga luha. Napasandal siya sa pader at doon ay napaupo. Wala pa rin tigil ang mga luha niya. Hindi niya na talaga alam kung anong magagawa niya. Nahihiya na siya kay Aiden dahil sobra-sobra na siya nitong naaabala. Talagang nagtrabaho pa ito para sa kanila. Mama, may problema po ba? Kahit malungkot ay nagawa ni Daniela ng ngumiti sa kanyang anak para hindi ito mag-alala sa kanya. Wala naman anak, sagot niya. Gusto mo bang kumain ng apple? May biniling Tito Aiden mo para sa'yo. Nagbalat siya ng isang mansanas at ramdam na ramdam niya ang mga mata ni Iris na nasa kanya. Pinapanood ang kilos niya. Mama, sabihin niyo lang po sa akin kung may problema po sabi sa kanya ni Iris, kaya napatigil siya sa pagbabalat ng mansanas. Naupo siya sa tabi ng kama at inabot ang mukha nito. Oo, pangako. Sasabihin sa'yo ni Mama kung sakaling meron, okay? Pagsisinungaling niya. Ngumiti naman si Iris at inabot ang kanyang kamay na nakahawak sa mukha nito. Mama, sabihin niyo lang po sa akin kung hindi niyo na po kaya na maipagamot ako rito. Pwede naman na po tayong umalis dito. Kahit nandito po si Daddy, ay ayaw ko po na nahihirapan kayo ni Tito Aiden. Isa pa,
Magaling naman po ako dahil magaling mag-alaga si Daddy. Anak, kahit anong mangyari hindi tayo aalis dito hanggat hindi ka patuluyang magaling. Gagawin lahat ni Mama para mapagamot kita. Iyon ang pangako niya sa kanyang anak na tutuparin niya kahit anong mangyari. Miss, pwede kaya na mag-down muna ako ng 3,000 para sa bill namin? Tanong ni Daniela sa parehong babae na nagbigay sa kanya ng bill noong isang araw. Ano pong apelyido ng pasyente? Montejano. Tumango ang babae at may kung anong tinype sa keyboard. Base po sa records namin ay bayad na po lahat ng bill ninyo. Hanggang sa susunod na buwan kung sakaling magtatagal ang inyong anak dito ay bayad na rin po. Kahit po ibang facility na maaari po ninyong gamitin at mga gamot ay bayad na rin po. Ha? Sino nagbayad? Sa isip ni Daniela ay baka nagkakamali lamang ang babae. Imposible na bayad na ang bill nila. Ngayon pa lamang siya magbibigay ng down na 3,000. Hindi po ba kayo nagbayad? Nagtataka na tanong ng babae. Hindi, wala kaming ganyang kalaking halaga. Naguguluhan na sagot niya. Baka nagkakamali ka lang. Iris Montejano ang pangalan ng pasyente. Pakicheck naman ulit to. Sinunod ang babae ang sinabi niya at nag-type ulit ng kung ano. Hindi po ako nagkakamali, ma'am. Bayad na po talaga kayo. Nakasaad din ba dyan kung sino nagbayad sa bill namin? Tiningnan ng babae at umiling. Wala pong sinabi dito kung sino eh. Pero ang mahalaga po ay wala na kayong iisipin na bayarin. At ngumiti ito sa kanya. Marahan naman siyang tumango. Maraming salamat. Walang anuman po. Wala sa sarili na naglakad si Daniela pabalik sa silid ni Iris. Iniisip niya kung sino ang posibleng gumawa nun at 2 tao lang ang pumasok sa isipan niya. Si Aiden at si Regulus. Anong nangyari, Daniela? Tanong sa kanya ni Aiden nang maabutan siya nitong naglalakad sa hallway na para bang wala sa sarili. May hindi ba magandang nangyari? Tiningala niya ito. Aiden, magtapat ka nga sa akin. Ikaw bang nagbayad ng bill namin? Nagtagpo ang kilay nito. Ha? Hindi. Ngayon pa nga lamang ako bumali sa boss ko para lang pagdagdag sa pangbayad natin. Bumagsak ang balikat niya. Kung ganoon ay isang tao na lang posibleng gumawa nun. Walang iba, kundi si Regulus. Ngunit bakit naman iyon gagawin ng binata gayong mariin siya nitong tinanggihan noong magmakaawa siya sa harapan nito? Gusto ni Daniela na maging masaya dahil wala na siyang iisipin na bayarin. But at the same time, ay napapaisip din siya kung anong maaaring dahilan ni Regulus at ginawa nito iyon. Regulus, pwede ba tayong mag-usap? Pagpigil niya sa binata nang nilagpasan lamang sila nito. Hindi lumilingon na sumagot si Regulus. I'm busy. At akmang tutuloy na ito sa paglakad nang muli siyang nagsalita. Alam kong hindi ka busy. Tinanong ko sa assistant mo at sinabi niyang break time mo ngayon. Hinarap siya nito at malamig na tumitig sa mga mata niya. Then what do you want to say? Bakit inaabala mo ko? Pasensya na kung naaabala kita. Gusto ko na magpasalamat sa ginawa mo. Napakunot ang noon ito. Anong ginawa ko? Sa pagbayad sa bill namin dito. Kung hindi mo yung ginawa, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad. Hindi akong may gawa nun. Tanggin nito. Ano? Pero wala namang ibang gagawa nun kundi ikaw lang. Who knows? Maaaring isa sa mga naging customer mo noon ang nagbayad. Sagot nito kaya agad na hinawakan ni Aiden ang kwelyo ng suot ni Regulus dahil sa galit. Aba, bastos ka! Galit na galit ang boses ni Aiden. Hayaan mo na, Aiden. Pagpigil niya pa dito sabay hinawakan niya ito sa balikat. Bumaling ang tingin doon si Regulus at bahagyang napangisi. Let go of me. Marasang sabi ni Regulus bago nito tinulak palayo si Aiden. The next time you do that, sisiguraduhin ko na hindi ka na ulit makakapasok dito.
Mariin na pagbabantaan nito habang inaayos ang nalukot na damit. Bakit mo naman ginawa yun, Aiden? Sabi niya kay Aiden nung makaalis na si Regulus. Hindi mo na dapat ginawa yun, napaaway ka pa tuloy. Bakit hinahayaan mo na ganunin ka lang ng lalaking yan? Galit pa rin ang ekspresyon sa mukha nito. May karapatan naman siyang magalit dahil iyon ang inakala niyang dahilan kung bakit ko siya iniwan. Isa pa, siya lang maaaring makatulong sa amin ng anak ko. Nagtagis ang bagang ni Aiden. Gagawa ako ng paraan para hindi mo na ulit kailangan na magmakaawa sa lalaking yan. Para hindi ka na niya ulit insultuhin ng ganong-ganon na lang. Hindi na kailangan, Aiden. Sapat na nandito ka para damayin kami ng anak ko. Hindi mo na kailangang isipin ng tungkol sa mga bayarin namin. Ako nang bahala doon. Nangako ako sa inyo noon na hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Kahit nandito na ang ama ni Iris, ay hindi ko pa rin kayo pababayaan. Seryoso na sabi ni Aiden. Mas lalong hindi ko kayo pababayaan sa ugali na meron ng lalaking yun. Gusto man ni Daniela na pigilan pa ito, ngunit alam niya na hindi niya na rin mapipigilan si Aiden. Noon pa yun ang ugali ni Aiden. He would always do everything for her and for her daughter. Doktor, kumain na po ba kayo? Ang malambing na tanong ni Iris sa ama na may sinusulat sa record book. Yes, ikaw, kumain ka na ba? At sandali na nag-angat ito ng tingin kay Iris. Opo, pero gusto ko pong kumain ng apple. Maaari niyo po ba akong ipagbalat? Agad na nagsalita si Daniela para pigilan ito. Ako nang magbabalat, anak. Pero mas gusto ko po na si doktor ang magbabalat. Oo naman, ilan bang gusto mong kainin na apple? Sagot ni Regulus kaya ay napabaling siya dito. Nakangiti ito ngayon kay Iris. Pinakita ni Iris ang dalawang daliri. Dalawa po. Kaya mo bang ubusin yon? Opo. Ngumiti si Regulus bago nagsimulang magbalat ng apple. Si Aiden na noon ay nakaupo sa couch ay madilim ang mukha at nang makitang ekspresyon sa mukha ni Daniela habang nakatingin sa mag-ama nito ay napabuntong hininga na lamang. Ikaw Dan, hindi ka ba kakain muna? Tanong ni Aiden kay Daniela at dahil doon ay hindi lamang si Daniela ang napalingon dito. Mamaya na lang siguro, sagot ni Daniela at bahagyang ngumiti. Kanina ka pa hindi kumakain na malilipasan ka na ng gutom. Baka ikaw naman ang magkasakit. Ipagbabalat na lang kita ng orange. Palihim na nagtagis ang bagang na tinuloy ni Regulus ang pagbabalat ng mansanas para kay Iris. Sinusubukan niya na huwag pansinin ng dalawa. Ang pagiging maalaga ni Aiden kay Daniela, ngunit hindi niya magawa na baliwalain lamang silang dalawa. Kahit anong gawin na pag-ignore ni Regulus, ay bukas na bukas ang tenga niya para pakinggan ang dalawa. Hindi alam ni Daniela sa kung paanong paraan niya mapapasalamatan si Regulus sa tulong nito sa kanila at sa pag-aalaga sa kanilang anak. Kahit galit ito sa kanya at para bang siya ng pinakamaruming babae sa paningin nito, ay mabait pa rin ang pakikitungo nito kay Iris. Kahit pa hindi nito alam na anak nila ang bata. Sigurado siya na kay Regulus nang galing ang tulong na nakatanggap nila. Hindi siya maaaring magkamali. Kung hindi si Aiden ay ito lang maaaring makagawa noon. Ngunit kahit na ganoon ay sadyang napakalamig ng pakikitungo sa kanya ni Regulus. Kung tingnan siya nito ay para bang siya ng pinakamaraming babae sa mundo na para bang anumang gawin niya ay kinamumuhian ito. The way he gazes at her, it's as though she's the most repulsive person on the planet. And the pain it inflicts on her heart is unbearable. At alam din ni Daniela na hindi libre ang tulong nito. Lahat ng binigay nito sa kanila ay may kabayaran. Wala siyang kahit na ano na mai-offer niya, kundi ang kanyang katawan. Iyon lang naman ang meron siya. At iyon din ang tingin sa kanya ni Regulus, na ang kanyang katawan ang pambayad niya sa lahat. Hindi niya man gusto ang tingin sa kanya ni Regulus ay iyon na lamang ang tanging meron siya. Kung maaari kahit malaking pasasalamat niya sa binata, ay ayaw niya na magkautang na loob dito. Daniela, ano bang ginagawa mo? Galit ng tono ng boses na sigaw ni Regulus at agad na tumayo nung magsimula siyang buksan ang butones ng suot niya na damit.
Hindi ba ito naman ang gusto mo? What? Ang katawan ko. You want my body kaya mo kami tinutulungan ng anak ko, diba? Kaya binibigay ko ulit sa'yo ang katawan ko. Bilang kabayaran sa naging tulong mo sa amin. Tuluyan niyang hinubad ang suot niya na damit. Kasabay nun ay ang pagtulo ng mainit niyang luha. Malalaki ang hakbang na nilapitan siya ni Regulus at mariing hinawakan ng kamay niya. Daniela, stop this! Nagagalit na sabi nito. Bakit? Tiningnan niya ito sa mga mata. Puno ng galit ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ang katawan ko. Nagtagis pang mga bagang nito. Yes, pero hindi sa ganitong paraan. So anong paraan pa bang gusto mo? Ibinibigay ko na sa iyo ang sarili ko bilang kabayaran sa lahat ng naging tulong mo sa amin ng anak ko. Wala akong ibang mababayad sa iyo kundi ang sarili ko. Isa pa, hindi ba't ganito naman ang tingin mo sa akin simula pa lang? Hinawakan niya ang kamay nito at idinikit iyon sa dibdib niya. Now you can have me. Take me as you want. Sayong-sayo ang katawan ko. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa akin. Pumiyok po ang boses niya. Kapalit nito ay naging tulong mo sa amin ni Iris. Sa halip na magalit ay hinawakan nito ang kamay niya, ay hinila siya nito pabagsak sa dibdib nito. Pinulupot nito ang braso sa kanyang katawan. I'm sorry. I'm sorry if I hurt you with my words. Nadala lamang ako ng galit ko. I know I should have not let my anger control me. Patawarin mo ako. Mas lalong dumami ang luha niya dahil sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na marinig ang mga katagang yun mula sa binata. Ngunit, bakit kahit napakadami ng masasakit na salita na sinabi nito noon sa kanya, ay tila naglaho iyon at nawala ng saysay sa kanya nang sandaling sabihin iyon ni Regulus sa kanya. Bakit isang sorry lang nito? Lahat ng sakit at galit niya ay napalitan ng saya. At pagmamahal na noon niya pa tinanggi. Na noon niya pa pinapaniwala ang kanyang sarili na hindi niya ito mahal. I'm sorry. Napakababa ng tono ng boses nito. Instead of making her feel better, the sound of his voice only made her cry even more. Lumayo siya sa dibdib nito, tumingala sa mga mata nito. Hinubad naman ni Regulus ang suot na coat at pinatong ito sa balikat niya para takpan ang katawan niya. Sunod ay kinulong nito ang kanyang pisngi sa mainit nitong palad. Noong araw na yon ay paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya si Regulus. Hindi niya ito sinagot dahil para kay Daniela ay hindi niya deserve ang paghingi ng tawad nito dahil nagawa niya nga itong iwan noon. Hindi niya pa sinasabi dito ang tungkol sa kanilang anak. Gusto niya nang ipagtapat kay Regulus ang totoo tungkol kay Iris, ngunit natatakot siya sa kung ano magiging reaksyon nito. Paano na lamang kung magalit pa ito lalo sa kanya? Ayaw niyang masaktan pa ang damdamin ni Iris dahil sobrang napapalapit na ang loob nito sa ama. Mama, hindi niyo po kailangan sabihin kay Daddy yung tungkol sa akin. Nagulat si Daniela dahil sa sinabi ng kanyang anak. At napatigil pa siya sa pagtutupi ng mga damit nito. Bakit mo naman biglang nasabi yan, anak? Naisip ko lang po kasi na baka nahihirapan na kayo na itago ang totoo kay Daddy tungkol sa akin. At alam ko rin po na nangangamba kayo sa kung ano man ang magiging reaksyon niya pag nalaman niya na anak niya po ako. Ayoko po na mahirapan kayo, Mama. At ayoko rin po na mapalayo siya sa akin. Ayaw mo ba na makilala ka ng Daddy mo? Kung ang ibig sabihin po noon ay ang ikakalungkot niyo at ikakalayo naman niya sa akin, hindi niya na po ako kailangan na makilala. Sapat na po sa akin na nasa malapit siya kahit hindi niya ako kilala. Naupo naman ang maayos si Iris. Alam niyo po, Mama, nung unang beses ko po siya nakita, sobrang saya ko dahil akala ko ay nakilala niya ako. Pero kalauna napagtanto ko na hindi niya alam ang tungkol sa akin. At batid ko rin po na may malalim kayo na dahilan kung bakit niyo po ginawa iyon. Nung una po ay gusto ko na makasama ang aking ama.
na gusto ko na ituring niya rin akong anak. Gusto ko po na mahalin niya rin ako. Pero ngayon, sapat na po sa akin na nakilala ko siya. Na kahit hindi niya po alam ang tungkol sa akin, ay naging mabait at maalaga po siya sa akin. Hindi na po ako naghahangad ng masigit pa roon. Kontento na po ako na kasama kita at si Tito Aiden. Naluluha na niyakap ni Daniela ang anak. Hindi niya alam kung ano ang mga mabuting ginawa niya noon para maging ganito siya kaswerte sa kanyang anak. Ngunit laking pasasalamat niya na binigay sa kanya si Iris. Marami siyang mga mali na nagawa noon. Marami siyang mga pagkukulang. Nasaktan niya si Regulus. Daniela admit that she's not kind. Her life was miserable. Ngunit mula nang dumating si Iris sa buhay niya, ay nabigyan ulit ng saysay ang buhay niya. Maraming salamat, anak. Inabot niya ang mukha nito. Maraming salamat. Tatandaan mo na mahal ka ni Mama. Akala ni Daniela ay masaya na ang lahat. Akala nila ay unti-unti na magiging maayos ang lahat. Ngunit nagkamali sila dahil isang gabi ay bigla na lamang naging kritikal ang lagay ni Iris. May lumabas na dugo sa ilong nito at nangihina ang buong katawan nito. Hindi naman mapakali si Daniela habang pabalik-balik ang lakad sa tapat ng pinto ng silid ni Iris kung nasaan ang mga doktor. Sinusubukan na iligtas ang buhay ni Iris. Kanina pa siyang kakadasal na sana'y magawang mailigtas ni Regulus ang buhay ng kanilang anak. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lalo lamang na nadadagdagan ng kaba, takot na nararamdaman niya. Hindi niya makakaya kung mawawala sa kanya ang kanyang nag-iisang anak. Magiging maayos din siya, Daniela. Pagpapakalma sa kanya ni Aiden. Matapang si Iris. Sigurado ako na hindi niya tayo iiwan. Lalaban siya. Pero natatakot ako, Aiden. Bata pa siya at mahina ang kanyang katawan. Paano kung hindi niya kayanin? Humagulhol siya ng iyak. Hinila siya ni Aiden pabagsak sa dibdib nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Dan. Matapang na bata ang anak mo. At magaling din na doktor ang kanyang ama. Magiging maayos din ang lahat kay Iris. Nasa ganon silang sitwasyon nang bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Regulus na nakasuot ng mask. Kamusta na ang anak ko? Tanong niya. Iris' condition has taken a turn, and her leukemia has caused a significant drop in her red blood cell count. She needs a blood transfusion immediately to stabilize her. It's critical. Kahit nakasuot ng face mask ay kitang-kita na nag-aalala na emosyon sa mata ni Regulus. Ano? We've already started the process, but we're facing a shortage of the specific blood type Iris requires. We're doing everything we can to secure it, but we need your help too. Kung meron man sa inyo na may kapareho ng blood type niya, tell us as soon as possible. Kailangan niya ng dugo. Biyang dugo ko, sabi ni Daniela. Oo ako. Si Aiden. Wala ba kayong kamag-anak na parehong blood type sa kanya? Tanong ni Regulus at umiling siya. She's AB. If you can contact her father, please do it as soon as possible. I'm sure they share the same blood type. Kailangan niya na mabigyan ng dugo si Iris sa lalong madaling panahon. Pareho silang napatingin sa pagbukas ng pinto at labas ng isa pang doktor. Doc Rockwell, this is an emergency. Kailangan na ng bata ng dugo. Isa na lang ang pumasok sa isipan ni Daniela ng mga oras na yon. At iyon ay ang hindi niya kaya na mawala sa kanyang nag-iisang anghel na siyang tangi niyang kasama sa buhay. Nanlaki at nabalot ng pagtataka ang mukha ni Regulus nang bigla siyang lumuhod sa harapan nito. Puno ng luha ang kanyang mga mata na tinangalaan niya ito. Tulungan mo ang anak natin, Regulus. Pareho kayo ng blood type. Please, iligtas mo siya. Hindi ko kaya kung mawala siya sa akin. Parang walang katapusan na buhos ng ulan ng luha niya. Please, tulungan mo ang anak natin. Ah, anak natin? Anak mo siya, Regulus. Nagkaroon tayo ng anak noon. Pero itinago ko siya sa'yo.
Pero kailangan na kailangan niya ngayon ng tulong mo. Kaya parang awa mo na iligtas mo ng anak natin. Hindi naman sumagot si Regulus. Maraming emosyon na naglalaro sa mata nito na hinarap nito ang babaeng doktor. Let's go back inside. I'll be my daughter's blood donor. Pinagmasdan ni Daniela na pumasok ulit sa loob si Regulus at ang babaeng doktor. Hinihiling niya na maging maayos ang lahat. Samantala, habang nakahiga si Regulus sa kama at ang kanyang kamay ay connected sa isang machine that extracted his life-giving blood, nakatitig siya kay Iris sa kanyang anak. Halo-halo ang kanyang nararamdaman, saya, galit, lungkot at pag-aalala. Masaya dahil may anak pala siya. Galit dahil inilihim sa kanya ni Daniela ang tungkol kay Iris at dahil na rin sa hindi niya agad nakilala ang sariling anak. Lungkot dahil hindi niya man lang ito nagawa na alagaan noon. At sa lahat ng nararamdaman niyang yon, mas nangingibabaw ang takot. Takot na baka'y mawala ito sa kanya. Takot na baka'y hindi niya ito makasama at maalagaan. Na baka'y hindi niya man lang maiparamdam sa anak ang pagmamahal. Tinitigan ni Regulus ang kanyang anak habang tuloy-tuloy ang pagbibigay niya ng dugo dito. Nakapikit ang mga mata nito at namumutla ang buong katawan. May mga tubes at wires na nakakonekta sa maliit lang nitong katawan. Namumuo ang luha sa kanyang mata lalo na nang sandaling makita niya ang butil ng luha na tumulo mula sa mga mata nito. Taimtim na nagdasal si Regulus sa kanyang isipan habang abalang mga doktor sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Lord, alam ko po na hindi ako naging isang mabuting tao. I made a lot of mistakes in the past. I may have hurt a lot of people but please, iligtas niyo po ang anak ko. Tulungan niyo po siya. Hayaan niyo po ako na makasama siya ng mas matagal at maiparamdam ko man lang sa kanyang pagmamahal ko. I beseech you, let her stay with us. Please, help my daughter. At tunay nga na nakikinig ang Diyos. Tunay nga na sa oras ng pangangailangan ay ito lang ang dapat nalapitan. Dahil nadinig ang dalangin niya, ligtas si Iris. Before, Regulus hated the idea of believing in God. Ilang beses siyang nabigo. Ilang beses siyang nasaktan at kahit anong gawing dasal at pagmamakaawa niya noon ay hindi siya pinapakinggan. Lumaki si Regulus na uhaw sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. His parents hated him because he was a mistake. Anak siya ng kanyang ina sa una nitong naging kasintahan bago nito nakilala si Zacharias Rockwell. Kinamuhian ng kanyang ina ang tunay niyang ama. Although his stepfather loved him like his own, he died early. At ang kanyang tunay na ama ay itinakwil siya at hindi siya kinilala na anak. Even his own mother hated him. Walang araw na hindi pinaramdam sa kanya na hindi siya nito minahal. That she regret having him. He did everything he could para mahalin din siya nito, tulad ng pagmamahal nito sa kanyang mga kapatid. But she didn't make him feel loved. Araw-araw ay nagdadasal si Regulus na sana ay matutunan din siyang mahalin ang kanyang sariling ina. Pero walang nakinig sa kanya. Naging bingi ang mundo sa mga hiling at hinaing niya. Noong nakilala niya si Daniela, binigyan nito ng kulay ang mundo niya. Una pa lang ay alam na ni Regulus na itong gusto niya na makasama habang buhay at maging ang ina ng mga magiging anak niya. Pinagdasal niya sa Diyos na si Daniela nang maging katuwang niya habang buhay, na wala ng anumang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. And once again, his heart got shattered when no one listened to his prayers again, because he found out that Daniela was just fooling him, na niloloko lamang siya nito, na ginagago siya nito. Pero ngayon ay naniniwala na ulit siya. He believed that God was always there, listening and guiding us. Na kahit minsan na hindi natin maintindihan kung anong gusto niyang mangyari, lagi itong may magandang plano para sa atin. Just like him. Nawala sa kanya si Daniela at akala niya ay guguho ng mundo niya. Ngunit bumalik ito, at hindi lamang mag-isa na bumalik, dahil may kasama ito, ang kanilang anak. Kamusta ka na? Tanong ni Regulus sa anak sa mahinang boses. Nakahiga ito ngayon sa kama at nakatitig sa kanya ang mga mata na hindi niya man lang napansin noon na parehong-pareho ng sa kanya.
Ngumiti sa kanya si Iris. Ayos lang po ako, Doctor. Inabot niya ang malamanika nitong mukha at hinaplos iyon. Masaya ako na ligtas ka. Aniya na nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit po kayo naiiyak, Doctor? I am just happy dahil ligtas ka. Lumawak ang ngiti nito. Magaling po kasi kayong doktor, Doctor. Maraming salamat po sa dugo na ibinigay niyo sa akin. Pwede ba kitang yakapin? Naupo naman si Iris mula sa pagkakahiga at sunod-sunod na tumango. Agad namang siyang dumukwang at niyakap ito na mahigpit. Hinalikan niya pa ang buhok nito. Noon ay hindi sumagi sa isip ni Regulus ang magkaroon ng anak. Nung mawala si Daniela sa buhay niya, pakiramdam niya ay nawala na rin ng saysay ang buhay niya. Ang mga pangarap niya na isang buo at masayang pamilya noon ay naglaho na parang isang bula. Hindi na sumagi sa isip niya na magkaroon ng sariling anak mula noon. Sapat na sa kanya na mag-alaga at gamot siya ng mga batang may sakit. Ngunit ngayon, habang yakap-yakap niya ang kanyang anak, muling nabigyan ng saysay ang buhay niya. Parang isang gasera na nasindihan at muling nag-alab ang puso niya. His life was like a snowflake, floating into an abyss until Iris came into his life. Binigyan ito ng kulay ang kanyang buhay. Ito ang nagsilbing liwanag sa kanyang madilim na mundo. Gusto ni Regulus na sabihin ang totoo sa kanyang anak. Gusto niyang ipagtapat dito na siyang ama nito, ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Natatakot siya na baka magalit ito sa kanya at lumayo pa ang loob. Ayaw niya nang mapalayo sa kanyang anak. Hindi niya na makakaya pa na mapalayo dito. Doctor, may problema po ba? Umiling si Regulus sa anak. No, nothing. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Opo, gusto ko po ng apple. Mabilis niyang pinagbalat ito ng apple at inasikaso ang pagkain nito. Tahimik naman na nanonood lamang sa kanila si Daniela at Aiden na parehong may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa mukha. Bakit po ang bait-bait niyo ngayon sa akin, Doctor? Tanong bigla sa kanya ni Iris kaya natigilan si Regulus sa ginagawa. Bakit hindi ba ako naging mabait sa'yo nun? Mabait po. Higit na mas mabait lang po kayo ngayon. Napapangiti na inabot niya ang ulo nito. Siguro dahil gusto ko na mas maging mabait palalo sa'yo at ituring kang prinsesa para hindi ka na mawala at mapalayo ulit sa akin. Hindi naman po ako lalayo, Doctor. Kahit po tuluyan na akong gumaling at makalabas mula dito, hahanapin ko pa rin po kayo dahil mahalaga po kayo sa akin. Nakakaramdam ng panibugho si Regulus sa tuwing nakikita niya kung gaano kalapit ang kanyang mag-ina kay Aiden, kung gaano kasaya ang kanyang anak sa tuwing si Aiden ang nakikipaglaro dito. Nagsiselos at nasasaktan siya dahil hindi siya ang nasa tabi ni Iris habang lumalaki ito. Si Aiden ang laging nasa tabi nito. Wala kang karapatan na utusan akong layuan silang dalawa. Galit sa kanya si Aiden. Nandito sila ngayon sa rooftop ng ospital. Marahil ay sa sobrang selos na kanyang nadama, ay nahanap niya na lang ang sarili na kinukumpronta si Aiden. Mag-ina ko pa rin sila. Marahas na natawa si Aiden. Bakit? Kasama ka ba ni Daniela nung pinalaki niya ang anak ninyo? Nasa tabi ka ba ni Iris nung kailangan nito ng isang ama? Wala ka sa tabi niya. Dahil mas inuna mo pa na maniwala sa mga kasinungalingan ng iyong ina. Oo nga't ikaw ang ama ni Iris. Ngunit hindi kanya tinuturing na ama. Ano sa tingin mong nararamdaman niya pag nalaman niya na ikaw ang kanyang ama, ha? Sa sobrang galit ay hinawakan niya ang kwelyo ng suot nito at ganun din ang ginawa ni Aiden. Wala kang karapatan na utusan ako na layuan sila dahil naging wala kang kwentang ama para kay Iris. Dahil mas pinili mo na paniwalaan ang walang kwentang bintang ng iyong ina. Ano kaya sa tingin mong sasabihin ni Iris kapag nalaman niya na ang kanyang ama ay maduming babae ang tingin sa kanyang ina? Mas humigpit ang hawak ni Aiden sa kwelyo ng suot niya at nanggagalaite sa galit na nagpatuloy. Wala kang karapatan na umakto na parang asawa ni Daniela dahil hindi mo siya pinaniwalaan. Ni hindi mo man lang pinakinggan ang paliwanag niya.
Alam mo ba ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho sa club noon bilang waitress at entertainer? Dahil may sakit sa akdo ang kanyang ama. Dahil baon na baon sila sa utang noon. Hindi niya sinabi sa'yo tungkol sa trabaho niya dahil natatakot siya na baka magalit ka sa kanya at iwan mo siya. Ikaw lang ang meron siya noon. Ikaw lang ang pinagkukunan niya ng lakas noon. Pero iniwan mo pa rin siya. Pinakinggan mo man lang bang paliwanag niya tungkol doon sa picture na nakita mo noon? Alam mo ba na ang ina mo ang may kagagawa noon? That she blackmailed her para hiwalayan mo siya. Nung umalis siya at umuwi ng probinsya, alam mo ba ang kanyang naging dahilan? Dahil sa kagagawan niya ng ina mo. Tinakot at pinagbantaan niya si Daniela. Tinakot siya nito na kung hindi ka niya lalayuan ay hindi mo matutupad ang lahat ng mga pangarap mo. Diba? Hindi mo ginawa ang lahat ng yun? Ni isa sa mga nabanggit ko ay wala kang ginawa. Kaya wala kang karapatan ngayon dahil wala kang kwentang ama at wala ka rin kwentang boyfriend kay Daniela noon. Kinamumuhian ka ng sarili mong anak. Hindi man lang alam ni Regulus na iyon palang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yun noon. Everything was his mother's plan. And everything was his fault dahil nagtiwala siya sa kanyang ina. Nagtiwala siya na nagbago ito at may pakialam na ito sa kanya. Nagtiwala siya sa pambibilog nito sa kanyang ulo noon. Anong problema, man? Tanong sa kanya ng kanyang kaibigang si Red nang nakita siya nitong umiinom sa bar na pag-aari rin to. Napakadami na yata ng alak na naubos na inumin nito. I fucked up. Sagot niya bago tinongga ang laman ng baso niya. Ha? Bakit? May anak kami. Naupo ito sa kanyang harapan. Nino? Ni Daniela? Nagkaanak kayo? Yes. At tinago niya sa akin. What? Bakit niya naman ginawa yun? Because I hurt her. Tiningnan niya ang mukha ni Leon at natawa. Because I am an asshole. Dahil mas pinili ko na magpabilog sa kasinungalingan ng aking ina kaysa makinig sa paliwanag niya. Naglasing lang si Regulus ng gabing yon. Nagsisisi siya sa kanyang nagawa noon at labis-labis na nagagalit sa kanyang sarili dahil sa kanya ay nawala sa kanya ang kanyang mag-ina. Nasaktan niya pa ng sobra si Daniela. Bata pa lang ako. Sunod-sunuran na ako sa lahat ng gusto niyo. Ginawa kong lahat para makuha ang atensyon niyo. Kahit alam ko na hindi naman pantay ang tingin niya sa amin ng mga kapatid ko. Lasing at puno ng sakit na sabi ni Regulus sa ina na nasa harap niya nito. Sinunod ko lahat ng gusto niyo noon, Mom. Naniwala ako sa kasinungalingan niyo. Nawala sa akin ang pinakamamahal ko dati. Naniwala ako sa inyo. Naniwala ako sa walang kwentang bintang mo sa kanya. Naging ama ko na hindi ko alam. Lumaking anak ko nang hindi niya man lang ako nakikilala. Nalagay sa panganib ang buhay niya nang dahil sa inyo. Galit sa akin ang anak ko. At hindi ko alam kung makakaya niya pa na mapatawad ako. Puno ng sakit at galit na sigaw niya sa harapan nito. Nanlaki naman ang mata ng kanyang ina sa kanyang sinabi. I only wanted what's best for you. Sabi ng kanyang ina kaya marahas na natawa si Regulus. Hindi siya makapaniwala na iyon pa talaga ang sasabihin ng kanyang ina. Kung dati natutuwa siya sa tuwing naririnig ang katagang yon mula sa kanya, ngayon ay nagagalit na siya. What's best for me? Is this what you think what's best for me? Ang makita kong unti-unting madurog dahil sa kagagawa ninyo? If you think this is what's best for me, you should have let my life get miserable. Dahil kung ginawa niyo yan, baka hindi pa ako nasaktan ng ganito. Baka naging isang mabuting ama pa ako sa aking anak. Listen to me first, Regulus. Una pa lang ay alam ko na hindi mabuting babae si Daniela para sa'yo. At sino mabuting babae para sa akin? Ang anak ng business partner niyo na gustong-gusto niyo na pakasalan ko para maisalbang kumpanya ng mga mahal mong anak?
Marahas niyang sabi. Iyon naman lagi yung gusto mo, diba, ma'am? Sila naman lagi. Kahit ang kapalit ay ikakamiserable ng buhay ko, basta ikakasaya nila ay ginagawa niyo. Dahil sila lang ang mahalaga sa'yo. Because you didn't care for me. Because you hated me. I did everything so you could love me. But why is it still not enough? Nabasag ang boses niya at tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha. Bakit kailangan ko masaktan ng paulit-ulit dahil sa'yo? Bakit paulit-ulit na pinagkakait niyo sa akin ng kasiyahan? What did I do wrong? I have been kind. I didn't ask to be born in this world. Why do you have to be so cruel to me? Regulus, anak. Sinubukan nito na hawakan siya ngunit lumayo siya. Ano? Masaya na po ba kayo ngayon, ma'am? Masaya na po ba kayong makita na naging miserable ang buhay ko? Ito naman ang gusto niyo, diba? Ang makita ako na madurog. You know what, ma'am? I am exhausted from carrying the weight of longing for your love. I am so tired to trying to please you. 2 beses na humakbang siya paatras palayo dito. Pagod na ako sa inyo. At pasensya na kung hanggang sa napagod na lamang ako ay hindi ko pa rin kayo nagawang napasaya. Pasensya na kung hanggang sa huli hindi ko nagawa na makamit ang gusto niyo. I'm sorry. I'm tired of trying to meet your expectations of me. Sa ngayon ay pipiliin ko muna ang aking sarili. I will choose my happiness first. Uunahin kong mag-ina ko. Animoy nakisabay ang buhos ng ulan sa sakit na nararamdaman niya. Dahil ng mga sandaling makapasok siya ay bumuhos ang malakas na ulan. Nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa luha na mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Sa sobrang bilis at dala na rin ng kalasingan ay hindi niya nagawang makapagkabig ng preno ng sasakyan niya at bumangga ito sa isang puno. Naramdaman pa ni Regulus ang pagtulo ng malapot na dugo mula sa kanyang noo bago tuluyan na pumikit ang mga mata niya. Nang magising si Regulus ay nasa loob na siya ng ospital at higit pang mas nakakagulat ay nasa tabi niya ang kanyang mag-ina na parehong nag-aalalang ekspresyon habang nakatingin sa kanya. Regulus, mabuti naman at gising ka na. Kamusta ng pakiramdam mo? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Daniela. Nakatitig lamang siya dito at hindi nagawa na makasagot. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dami ng kasalanan niya sa dalaga, kung bakit sa dami ng mga masasakit na salita na binitawan niya dito noon, at kung bakit sa kabila ng pagkukulang niya ay nag-aalala pa rin ito sa kanya. Iniwas niya ang kanyang tingin bago sumagot. I'm fine. Galas lang ito. Daddy, may masakit po ba sa inyo? Natigilan si Regulus nang marinig iyon mula kay Iris na lumapit sa tabi niya at tumawak sa kanyang kamay. Nangilid naman ang luha na tinignan niya ito. Daddy? Ngumiti sa kanya si Iris. Nag-aalala po ako sa inyo nung sabihin po nila Mami na naaksidente raw po kayo. Masaya po ako na ligtas kayo. Nagtatanong ang mga mata na nag-angat siya ng tingin kay Daniela na bahagyang nakangiti sa kanya. Alam niyang tungkol sa'yo. Hindi ko inilihim sa kanya na ikaw ang ama niya. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Bumagsak iyon dahil sa saya. Tinulungan naman ni Daniela ang kanilang anak na makaakyat sa kama. Inabot ang maliit na kamay ni Iris ang kanyang muka at ito ang nagpahid sa kanyang luha. Huwag po kayong umiyak, Daddy. Nalulungkot din po ako kapag nakikita ko kayong umiiyak. Kumikinang din ang luha sa mga mata ni Iris. Hindi magawa ni Regulus na makapagsalita at niyakap niya na lang ng mahigpit ang kanyang anak. I'm sorry, anak. Pasensya na kung hindi ka agad nakilala ni Papa. Humigpit ang yakap niya sa kanyang anak. Pasensya na kung wala ako sa tabi mo nung lumalaki ka. Lumayo sa kanya si Iris at ngumiti. Hindi naman po ako galit sa inyo, Daddy. Hindi niyo po kailangan na humingi ng sorry sa akin. Naiintindihan ko po ang lahat. Ipinaliwanag po sa akin ni Mama ang lahat. Alam ko po na pareho po kayong walang kasalanan sa nangyari.
Muling yumakap sa kanya si Aries. Masaya po ako nakasama na kita, Daddy. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita. Sabi niya bago tumingala kay Daniela na pasimpleng nagpunas naman ng luha. Salamat. Sabi niya sa dalaga na ngumiti at tumango sa kanya. Alam ni Regulus na sobrang laki ng pagkukulang niya sa kanyang anak, na hindi mapupunan ng mga material na bagay ang lahat ng yon. At lahat ay handang gawin ni Regulus, makabawi lamang siya sa pagkukulang niya sa anak. Kahit ano ay gagawin niya, mapasaya lamang ito. Bakit hindi niyo po ulit ligawan si Mama, Papa, Daddy? Nabigla si Regulus sa biglang sabi ng kanyang anak habang kumakain sila ng paborito nilang apple. Hindi na maaari, sagot niya pa. Hindi ba't may boyfriend ang mama mo? Ang Tito Aiden mo? Wala pong boyfriend si Mama, Daddy. Kaibigan niya lang po si Tito Aiden. Marami pong mga manliligaw sa kanya noon pero wala po siyang sinagot ni isa sa kanila. Ang sabi po kasi ni Mama ay sapat na po ako na kasama niya. Pero alam ko rin po na mahal niyo pang isa't isa. At higit na magiging masaya po ako kung magkakabaylikan kayo. Ngumiti sa kanya si Aries. Marami naman po ang nangyari doon. Nasaktan niyo man po ang isa't isa, pero hindi pa naman po huli ang lahat. Para mabuo ang pamilya natin. Hindi po ba? Sa tingin ko po kasi kung hahayaan niyo lang po ang mga masasakit na karanasan ng manaig sa inyo, hindi po tayo tuluyan na magiging masaya. Nung minsang nagsimba po kami ni Mama sa simbahan sa aming probinsya, ang sabi po ni Father noon, tsaka lamang daw po tayo tuluyang magiging masaya kung papalayain natin ang ating mga sarili sa masasakit nating karanasan. Kung hindi po natin mapapatawad ang ating mga sarili, ayoko na lang po maging masaya. Gusto ko po na maging masaya rin po kayo ni Mama. Ilang beses na humingi ng tawad sa kanya si Regulus sa lahat ng mga masasakit na nasabi nito sa kanya noon at pinatawad niya naman ito. Alam ni Daniela na tulad niya, biktima lamang si Regulus. Hindi niya rin naman masisi ang binata na nagtiwala ito sa sariling ina. Nanay niya yun eh. Kahit ano naman sigurang mangyari, mahalaga pa rin sa atin ang ating mga ina. Buwan nang lumipas mula nang malaman ni Regulus na anak nila si Aries. Lahat ay ginagawa ni Regulus para makabawi sa pagkukulang sa anak nila at masaya naman si Daniela na makita iyon. Nakalabas na rin ng ospital si Aries at sa maliit na apartment sila nakatira ngayon. At mahigit 2 linggo na rin ang nanliligaw sa kanya si Regulus. Kahit pa 2 linggo na nagdaan mula nang magtapat ito sa kanya ng nararamdaman, pakiramdam ni Daniela ay nananaginip lamang siya hanggang ngayon. Hindi siya makapaniwala na sa haba-haba ng panahon na nagdaan siya, ay siya pa rin ang nag-iisang babae na lamang puso ni Regulus. At aaminin niya man o sa hindi, ay pareho silang dalawa ng nararamdaman. Mahal niya pa rin ito. Mahal mo pa rin siya, diba? Hindi agad nakasagot si Daniela sa biglang tanong ni Aiden. Ngumiti ito sa kanya pero ang mga mata nito ay puno ng sakit. Hindi mo kailangan ilihim ang totoo. Isang tingin pa lang sa mga mata mo, alam ko na agad kung ano ang sagot mo. Mahal niyo pang isa't isa. Kinagat niya ang ibabang labi at napayuko. I'm sorry, sabi niya sa mababang boses. Mahina namang natawa si Aiden. Bakit ka humiling ng tawad? Masaya ako na mahal niyo pa ang isa't isa. Kahit matagal kayong nagkawalay. Nag-angat ulit siya ng tingin sa mukha nito. May mumunting ngiti sa labi nito. Pero ang mga mata nito ay sinabi kung ano ang totoong nadarama. Mukhang nagsisisi na naman siya sa lahat ng mga nasabi niya sa'yo noon. At halatang mahal niya rin kayong mag-ina. Give him a chance kung sa tingin mo ay mas makakabuti sa inyo yung mag-ina. Pero paano ka? Ayaw niya nasaktan si Aiden dahil una pa lang ay alam niya nang mahal na mahal siya nito. Pero kahit anong gawin niya ay talagang pagmamahal lang ng isang kaibigan ang maibibigay niya rito. Isang beses pa nang umiti sa kanya si Aiden. Mahal kita. Mga bata pa lamang tayo ay ikaw nang minahal ko. Sabi ko pa nga noon ay, lahat gagawin ko para ikaw na rin ang magiging katuwang ko habang buhay.
Pero hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Kasiyahan mo lang ang gusto ko at alam ko na hindi ka sa akin sasaya. Na kay Regulus mo matatagpuan ang kasiyahan na hiling ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala sa akin. Magiging maayos din ako. At huwag mo rin iisipin na masisira ang pagiging magkaibigan natin. Ako pa rin ang matalik mong kaibigan. Walang magbabago doon. Nakausap ko na si Regulus. Nagkaayos na rin kaming dalawa. Nangako siya sa akin na kahit kailan ay hindi niya na kayo sasaktan. Sinabi ko rin sa kanya na kung sasaktan niya kayo, ay walang pagdadalawang isip na kukunin ko ulit kayo sa kanya. Seryoso siya sa inyong dalawa ng anak niyo at mahal na mahal niya kayo. Tiyak din ako na kung magkakabalikan kayo ni Regulus at muling mabuo ang iyong pamilya, ay higit na mas magiging masaya si Iris. Pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Maraming salamat, Aiden. Matapos ang pag-uusap nila ni Aiden ng gabing yon, ay higit na mas naging malinaw para kay Daniela kung ano ang dapat niyang gawin. Gusto niya na bigyan ng kompleto at masayang pamilya si Iris at gusto niya na muling mabuo ang naging kulang sa kanya mula noong maghiwalay silang dalawa. She wants to give him another chance. If you're going to ask me to stop doing this and courting you, I'm telling you I'm not going to stop. Hindi niya pinatapos ang sasabihin ni Regulus at kinulong niya ang mukha nito sa kanyang palad. Tumingkayad siya at pinagdikit ang kanyang mga labi. Sa labis sa gulat ay hindi agad nagawa ni Regulus na makapag-react. Pinaglayo niya ang kanilang mga labi at malambing nang nginitian ito. I'm asking you to stop courting me. Dahil sinasagot na kita. What? Mahal din kita, Regulus. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo sa nagdaang taon na lumipas. Ikaw lang ang nag-iisa tanging minahal ko. The lingering ache from yesterday's sorrows makes it incredibly challenging to erase the pain from memory. May mga araw na mas madalas mabuhay tayo sa alaala ng nakaraan kaysa kasalukuyan. Mahirap sabayan ang takbo ng oras. Some memories are more comforting to dwell than confronting the harshness of reality. Mahirap magpatawad, lalo na kung labis nilang nasira ang mundo mo sa nakaraan. Forgiveness stands as the whole remedy capable of healing wounds inflicted on us. Iyon ang napatunayan nila Regulus at Daniela. The cruelty imposed on them has inadvertently contributed to shaping the resilient and fortified individuals they have become today. Daddy, welcome home! Tingnan niyo po ito, oh! Ang masayang salubong sa kanya na ngayon ay walang taang gulang na si Iris. What is that? Tanong niya sa anak bago umuklo para tanggapin ang yakap nito. Nag-bake po ako ng cookies para sa inyo. Pagyayabang nito at ipinakita sa kanya ang baked cookies. Wow! Ikaw lang talagang nag-bake nito? Opo. Mommy helped me rin. Aba mukhang masarap pa. Is this for Daddy? Opo. Thank you, baby. Sabi niya bago binuhat. Sunod na nakita niya na lumabas ang kanyang asawa mula sa kusina. Nakasuot ito ng bestida at halatang halata na ang umbok ng tiyan nito. Walong buwan na itong buntis sa kanilang pangalawang anak. Hello, love. Ang masayang bati sa kanya ng kanyang mahal na asawa. Napakaganda nito sa suot na damit. Sa mata ni Regulus ay mas lalo itong gumanda. Hello, my love. Malambing niyang sabi na makalapit ito sa harapan niya bago niya ginawaran ng halik ang noon nito. How's your day? Did you have a lot of fun? Yes, marami kaming binake na cookies ni Iris. Ikaw, kamusta ang araw mo? Tiring, pero wala naman ang pagod ko dahil kasama ko na kayo. 1 taon mula na ikasal sila at kahit napakarami nang nagbago, hindi nagbago ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mas lalo niya lang itong minahal. Noong unang taon mula nang nagkabalikan sila, ay lumapit sa kanila ang kanyang ina para humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa nito sa kanila noon. Hindi nila agad ito napatawad.
Ngunit dahil lumalaki na ang kanilang panganay, ay ayaw na nila na lumaki ito na ang iniisip ay galit sa kanyang sariling anak. Pinatawad nila ito at binigyan ng pagkakataon. At iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa nila dahil pinatunayan nga nila ng kanyang ina na nagbago na nga ito. At ngayon ay naghahanda sila para sa kasal ni Eden bukas. Ikakasal ito kay Engineer Anastasia at sa sobrang excited na nila, lalong-lalo na ang kanyang mag-ina, nabatid ni Regulus na sobrang masaya para kay Eden dahil sa wakas ay nahanap na ito ang babaeng magmamahal dito. Aaminin ni Regulus na masaya pa rin siya para kay Eden na ngayon ay matalik niya na lang na kaibigan. Sa pagkakataong to ay wala nang ibang mahihiling pa si Regulus. Nasa kanya na ang lahat. Binigay na ng Diyos ang lahat ng hiling niya. I love you so much, my babies. Sabi niya sa kanyang mag-ina na ngayon ay magkatabi at mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Dumukwang din siya para halikan ang kanilang noo at ang umbok ng tiyan ni Daniela bago inayos ang kanilang kumot. Pakiramdam ni Regulus, siya ng pinakamaswerteng lalaki dahil natabunan niya si Daniela at pinayayaan sila ng dalawang anghel. This is Regulus Rockwell, swearing to the moon that I'll do my best to protect my family. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!